Sa San Sebastian naninirahan si Alfredo. Siya ay 28 taong gulang na pinata at ulilang lubos. Kayumanggi at may matikas na pangangatawan. Masipag si Alfredo. Sanay sa hirap ng buhay at normal na ang mabibigat na trabaho simula sa pagmamanok, pagtatanim ng gulay at pangangalakal kapag may natitira pang oras. At kapag natapos na niya ang lahat ng gawain sa dampa o kubo na kanyang tinitirahan, ay tsaka naman siya papasok sa kanyang trabaho. Bago makarating si Alfredo sa repair shop, kita na niya ang mahabang pila ng mga magpapagawa. Itinulak ni Alfredo ang kahoy na folding door ng repair shop. Sa unahan niyon ay ang work desk niya. Ipinatong niya roon ang toolbox. Sa bandang likuran naman niya ay ang pwesto ni Paul, ang assistant niya sa shop. 8:00 pa iyon darating. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating na din ang kanyang assistant sa shop na si Paul. Sumapit ang hapon nang marinig ni Alfredo ang tawag sa labas. "Ikaw ba si Alfredo?" Tanong naman ng hindi niya kilalang lalaki. Tumango si Alfredo. "May maipaglilingkod ba ako?" "Ah, siya si Attorney Cruz. Gusto ka raw niya makausap. Sumama kami rito para mapatunayang ikaw talaga si Alfredo Rivera." Sagot ni Kapitan. Bakit ho?" Tanong ni Alfredo sa abogado. Biglang tumingin lang ito sa abogado at sa Kapitan. "Hindi na kami magtatagal. Sinamahan lang namin sa attorney," sabi ni Kapitan. Nagtatakang niyaya ni Alfredo na maupo ang abogado. "Pasensya na po kayo. Medyo mainit dito." Tumango ang abogado at tumila ng isang stool palapit sa mesa niya. "Matagal kitang ipinahanap." "Bakit ho?" Tanong uli ni Alfredo. "Si Teresa Melanio ang mother mo, hindi ba? At si Leonardo Rivera ang asawa niya." Tumango siya. May problema po ba?" May 10 taon nang patay ang mga magulang niya. Biktima pareho ng epidemyang kumalat noon sa bayan nila. Padala kaya ng gobyerno ang abogado para ibigay sa kanya ang naipangakong tulong pinansyal noon para sa mga nabiktima. "Napag-utusan ako ni Don Enrile na hanapin ka," sabi ng abogado. Napailing si Alfredo. May kasamang alanganing ngiti. "Hindi ko kilala ang Don na sinasabi niyo." "Si Don Enrile ay lolo mo. Bago pa siya namatay ay inutusan na niya akong hanapin ka." Stephanie's point of view. Kasabay ng unang patak ng ulan habang hindi magkanda-ugaga sa pagkuha ng mga sinampay, ay tinawag ni Beth si Stephanie. "Bakit?" tanong niya. Ginawang pandong ang duster ng ina. "Kayo pa ba ni Joselito?" Maintrigang tanong nito. Oo." At mabiling sagot ni Stephanie. Hindi lang dahil hindi niya nagustuhan ang tono nito, kundi pakiramdam niya na mga panahong iyon ay iniiwasan na siya ni Joselito, ang boyfriend niyang Chekwa, na pamangkin ng isang politiko sa norte at kumukuha ng abogasya sa San Beda. Nakilala niya si Joselito sa pamamagitan ng kundi text messaging. 4 na buwan na ang relasyon nila. "Ha?" Bulalas ni Beth. Parang gulat na gulat. "Bakit?" Sumiksik si Stephanie sa gilid ng bahay para hindi gaanong mabasa. Hindi niya gusto ang tono ni Beth. Na-curious siya. "Nakita ko si Joselito kahapon sa Mega Mall. May kasamang babae. Ana ang pangalan." Ang tagal niyang hindi nakaimik. Totoo, kung ganoon ang kutob niya. Pinagpalit na siya ni Joselito. Pero intriga ang nananalaytay sa mga ugat ni Beth. Hindi niya ito basta-basta dapat paniwalaan. Baka barkada niya." Kunwari ay baliwalang sabi ni Stephanie. Nakaakbay siya sa babae. Tapos share sila sa isang ice cream. Nasabi ni Beth ang balita. Alam niyang wala na itong ibang hangad kundi panindigan na totoo yon. Ganun naman talaga magkakabarkada, di ba? Pumasok sila sa sinehan at hindi pa pinapatay ang mga ilaw, nagtutukaan na. "Sinundan mo sila hanggang sa loob ng sinehan?" Gulat siya. "Nagkataon lang na doon din ako manonood." Medyo defensive na ang tono ni Beth. Binansagan itong CNN dahil sa pagkatsismosa. Pero ang totoo, nangunguna sa pagka-questionable ang pagkatao nito. "Sinong kasama mo na manood ng sine?" "Ako lang. Alam mo naman, ako lang talaga lagi mag-isa." Paiwas na ang mga mata nito. "Baka may kadate ka," sagot ni Stephanie. "Kung may kadate ako, sinisiguro ko sa'yo.
Hindi ko na mapapansin ang boyfriend mo. Kaso, wala akong kadate kaya kitang-kita na dalawang mata ko ang nangyari. Sinasabi ko lang sa'yo dahil nagmamalasakit ako. Sino-sino pa ba ang magdadamayan kundi tayo? Salamat. Hinila ni Stephanie mula sa sampayan ang sabitan nila ng mga damit. 6:00 ng gabi ko sila nakita. Pababa ako ng escalator. Paakyat naman sila. Mga 6:15 umakyat uli ako. Kasi nga manonood ako ng sine. Nakapila rin sila at tinawag ni Joselito na Ana yung babae. Kaya nalaman ko ang pangalan niya. Salamat. Pag-ulit ni Stephanie. Sapat na ang narinig para ma-activate ang tear ducts niya. Ayoko lang na niloloko ka, Stephanie. Tandaan mo, kakampi mo ako. Salamat. At tinalikuran na niya si Beth. Sa pinto nila sa likod siya pumasok. Umiiyak ka ba? Tanong ng mama niya nang salubungin siya para kunin sa kanya mga sinampay. Umuulan ho kasi nabasa ho ako. Ipinasa niya sa ina mga damit at tumakbo na papunta sa kanyang silid. The next day ay nakipag-break si Stephanie kay Joselito sa pamamagitan ng text message. Hindi man lang nagtanong kung bakit, ni hindi man lang hiniling na mag-usap sila kagaya ng inaasahan niya. Pakiramdam pa niya. Relieve ito sa ginawa niya. Eksaktong 2 buwan mula noong ihatid sa kanya ni Beth ang balitang iyon. Stephanie was a complete basket case. Nawalan siya ng trabaho dahil pumirma siya sa signature campaign ng isang kaopisina laban sa may-ari ng kumpanya. It turned out na 2 lang silang pumirma. Nang ipatawag sila, pumaliktad ang pasimuno. Siya ang itinuro nitong may pakana. Ang resulta, kung hindi raw siya kontento at masaya sa trabaho niya, she was free to go. Dito niya naisipan na pumunta abroad dahil na rin kay Beth na nakachismisan niya nang nabanggit nito na may kilala siyang nagpapaalis papuntang UK sa loob lang ng 1 buwan. Nagbayad lang ng 100,000 pesos sa recruiter. Inakit din siya na mag-ahente ng lupa sa San Sebastian. Malaki raw yun. Kulang-kulang 100 ektarya. Sobra-sobra ang makukomisyon pambayad sa recruiter. Kaya heto ngayon si Stephanie. Sakay ng bus na biyaheng San Sebastian. Pumunta siya roon hindi lang para tingnan ng lupain, kundi para kausapin ng tenant doon na malapit nang matapos ang masasayang araw nito dahil mayroon na silang prospective buyer. Alfredo's point of view. There are you, Alfredo, honey? Pakendeng-kendeng na lumapit sa kanya si Myla. Online seller at customer din niya paminsan-minsan sa Reaper shop. Ikaw pala, Myla. Hindi maipahalata ni Alfredo ang disgusto sa babae dahil tinuruan siya ng ina na igalang ang mga babae. Nakasuot si Myla ng tube blouse na asul at mas mahaba pa ang blouse nito kaysa suot na palda. Naiksi ang buhok ni Myla. Kahit paano naman, may itsura ang mukha nito, kwadrado. Medyo singkit ang mga mata, may hugis ang ilong at pantay-pantay ang mga ngipin. Ang hindi gusto ni Alfredo ay ang overall impact ng babae. Hindi naman siya nito pinapansin dati. Nagbabaitan lang sila dahil nga customer niya ito sa Reaper shop. Paminsan-minsan at kaklase niya noong elementary. Noon pa man ay hindi na niya gusto si Myla. Pinagtawanan kasi siya na babae noong grade 5 sila. Masasabi niyang civil ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero iyon ay bago kumalat ang balitang mayaman na siya, mayaman na mayaman. Dahil siya ang tanging tagapagmana ni Don Enrile. Iyon ang pakay sa kanya ni Attorney Cruz. Ang abogado ang nagsabi sa kanya ng katotohanan. Anak ni Don Enrile ang kanyang ama. Walang tagapagmana si Don Enrile kung hindi siya makikita. Natutuwa at nalulungkot sa Alfredo sa mga pangyayari. Minabuti ni Alfredo na tanggapin na lang ang magandang kapalaran at ipagpatuloy ang buhay. Hanggat maaari ay ayaw sana niyang mabago ang lahat. Kaya ay pinaubayan na niya kay Attorney Cruz ang pag-aasikaso sa lahat. Mas gusto niyang sa dampa pa rin siya manirahan. Pero imposible palang manatili siya sa buhay na nakagisnan at nakasanayan. Naglitawan mula sa kung saan-saan ang mga kamag-anak daw ni Alfredo. Naghahangad na makabahagi kahit paano sa kayamanan niya. Para siyang nadalo sa loto. At hindi lang mga kamag-anak at kaibigan niya ang biglang dumami. Dumami rin ang kagaya ni Myla na tahasan ng nanliligaw sa kanya.
bungalow na walang pintura at kisame ang bahay ng tenant na sinadya ni na Stephanie at Beth. Debrada Santos ang pangalan ng pakay nila. Isang ginang na nasa late 50s. Magandang araw po, Mrs. Ako po si Beth at ito naman si Stephanie. Pakilala ni Beth sa sarili nila. Si Beth ang nagsalita. Napag-utusan po kami ni Mrs. Anya Nuevo. Sabi nito, tukoy sa may-ari ng lupa. Na iparating sa inyo na ipinagbibili na nilang magkakapatid ang lupaing ito. Nagbuntong hininga ang ginang. Ay, mabuti pa. Ikuha ko kayo ng maiinom. Medyo matatagalan siguro ang taong haharap din sa inyo. Maya-maya ay isang lalaki ang lumitaw sa pinto, matangkad. Gayumanggi, matipuno. Parang sa sundalo ang gupitan tindig nito. Nakamaong na kupas at asul na t-shirt. Alfred, halika, tuloy ka. Hindi maitago ang pagkagilaw ng ginang sa lalaki. Ano po bang problema? Tumingin ang lalaki sa kanila, Beth. Sakalang naramdaman ni Stephanie na kinukurot ni Beth ang braso niya. Ipinaliwanag ng ginang sa lalaki ang sadya nila. Tumangutango ang lalaki. May buyer na ba? Tanong nito maya-maya. Dumampot ng biskwit. Mapaputi ang mga ngipin ng lalaki. Pantay ang mga nasa itaas, may kaunting sungki ang nasa ibaba. Hindi maalis-alis ni Stephanie ang tingin sa lalaki dahil nagagapuhan siya o ano. Napapaisip lang siya. May pagka-interesting ang lalaki. Meron na, sagot ni Beth habang nagpupungay ang mata. Dito ka rin ba nakatira? Tumango na may kasamang ngiti ang lalaki. Hindi naman kami tututol na ibenta itong property. Karapatan iyon ng may-ari. Kailangan lang sundin ang pili ng ama nila na ibigay sa amin na nararapat. Pinagkatiwalaan namin ang salita ng ama nila. Kaya nga kahit nagkaroon ng land reform program, nagsawalang kibo na lang ang mga magulang namin bilang paggalang at pagkilala sa pagkamaginoon ng nasirang Melchor. Gano'n naman pala, sabi ni Beth. Mabuti dumating ka. Ano, nagkakaintindihan tayo? Pinisil uli ni Beth ang braso ni Stephanie. Kung gusto ni Mrs. Nuevo, kakausapin ko siya. Hihingin ko na lang ang telephone number. Sabi ng lalaki. Tinukot agad ni Beth ang cellphone nito sa bag. Ito ang number niya. Kopyahin mo na lang sa cellphone mo. Ngumisi ang lalaki. Wala akong cellphone. Ballpen at papel na lang. Nagulat si Stephanie. Walang cellphone? Sa panahong ito na Miss Tatler ay marunong na mag-text. What a pity. Walang-wala siguro. Isinulat ni Beth sa papel, pati sarili nitong number. Salamat. Dumamput uli ng biskwit ang lalaki. Awang-awa siya sa lalaki. Nagugutom na siguro pero walang pambili. Pero malaki naman ang pangangatawan. Banat siguro sa trabaho. Bueno, hindi na po kami magtatagal, Mrs. Sabi ni Beth, sabay tindig. Binalingan uli ni Beth ang lalaking tinawag. Alfred, may alam ka bang masarap na kakainan dito sa inyo? Di pa kasi kami nagla-lunch itong si Stephanie. Ako nga pala si Beth. Kanina pa tayo nag-uusap, hindi mo man lang tinanong ang pangalan namin. Sa karinderya lang ni Aling Helen, masarap kumain doon. Kaso mukhang hindi bagay sa inyo kumain sa karinderya. Sabi ng lalaki. Naku, cowboy kami. Kahit saan, basta masarap. Hindi ba, Stephanie? Tumango siya. Nakita mo ba yun, Stephanie, ha? Parang gigil na sabi ni Beth. Lalaking lalaki. Ang lapat ng dibdib. Ang sarap himasin. Parang bakal sa tigas. Titig pa lang, magliliyab na ako. Kilabot na kilabot si Stephanie sa kaibigan. Pero yung si Alfred, yan ang kasarapan, Stephanie. Kilig na kilig si Beth. Hindi ako babalik sa Manila hanggat hindi ko yan natitikman. Ha? Sabi ni Stephanie. Kung hindi ka niya patulan, hindi na rin tayo uuwi? Pwede bang hindi ako patulan yan? May asim pa to, oy. Saka, Tinapik ni Beth ang imitation coach bag nito. Pera lang katapat niyan. Kakadating lang ni Alfredo sa shop na makita ang mga pagkain sa mesa. Ano yan? Tanong niya. Tukoy ang 2 plastic food containers at isang supot sa ibabaw ng mesa niya. Ngisingisi si Paul. Hinawakan ng isang Tupperware. Ito, galing kay Shyla, a special buko pandan. Ito naman, galing kay Connie, Morcon de Amor. Itong nasa supot, lechon sa pugon,
courtesy ni Viviana ng Viviana's Bakery. Laglag ang mga panga ni Alfredo. Si Shyla, empleyado sa munisipyo na kaibigan ni Connie. Si Connie, dati niyang girlfriend. Si Viviana, hindi pa siya marunong mag-brief ay dalaga na. Sa katunayan, hinuhonan niya ito. Bakit daw? Tanong niya. Bigla nilang na-realize na gwapo ka, Alfred. Magpainom ka naman, sayang ang lechon. Iiwi mo na lang sa inyo, mga yan. Sigurado ka? Tataluhin ko yan, kahit pa may gayuma. Sayo na lang. Hinakot ni Alfredo sa mesa ni Paul ang mga pagkain. Kung ako sa'yo, papatulan ko silang lahat. Hindi ko naman pakakasalan eh. Wala akong balak. Halatang halata naman kung ano ang habol nila. Kaya hindi siya flattered. Asar talaga. Ang tagal na niyang kakalat-kalat sa buong bayan pero hindi siya pinapansin ng mga naghahabol sa kanya dahil isa lang siyang hamak na repairman. Sino-sino ang pinagkakaguluhan dati ng mga babae sa San Sebastian? Iyong mga dekotse. Kahit ahente lang naman at makamukhang kuhol, wala siyang appeal sa mga dalaga dahil bisikleta lang ang sasakyan niya. Aanhin daw ang gwapo kung yagit naman. Pagkatapos ngayon, kandara pa ang mga ito at pagalingan sa pagluluto. Hagik-gik si Paul. Lalo na siguro pag bumili ka ng sasakyan, yung BMW agad. Maglipara ng mga panty ng mga yan. Taka naman ako sa'yo. Sa lahat ng pinamanahan ng limpak-limpak na salapi at ekta-ektaryang lupa, ikaw lang yata nagpipilit na maging mahirap. Nagkabit balikat si Alfredo. Ni ayaw mong bumili ng cellphone. Dagdag pa ni Paul. Hindi ko naman kailangan. Hindi naman talaga dahil alam naman ng lahat kung saan siya pupuntahan kapag kailangan ng serbisyo na. At kapag nasa bahay na siya, lalong hindi niya kailangan ng istorbo. Kung may kailangan sa kanya sa Attorney Cruz, pinupuntahan siya nito. Ngayon pa ba siya bibili ng cellphone? Di lalong nagulo ang daigdig niya. Sigurado, hindi titigil iyon sa kakatunog dahil sa dami ng mga babaeng nagnanasa sa minana niya. Paano ka makakahanap ng asawa niyan? Hindi naman ako naghahanap. Sabi ni Alfredo. Pwede ba yun? Siyempre. Kailangan mo na rin ngayon ng tagapagmana. Sagot ni Paul. Iyon nga rin ang sabi ni Attorney Cruz noong nagkaharap sila. Kailangan lang daw mangako siyang patuloy na aandarang henerasyon ng mga Felipe dahil ang kayamanan ng angkan ay hindi pwedeng mapunta sa iba. Kapag nakahanap ako ng babaeng hindi mukhang pera, pakakasalan ko agad. Sabi ni Alfredo. Tumawa uli si Paul. Kanyang-kanya na napanood ko sa sine dati. Isang prinsipeng naghahanap ng babaeng may gininto ang puso, kailangan dumaan ng mga babae sa pagsubok. Natawa siya nang may kasamang iling. Wala akong balak gawin yun. Ang gusto ko lang mangyari sa mga oras na ito ay tantanan ako ng mga babaeng yan. Sumasakit ang ulo ko. Alam ko na kung ano ang dapat mong gawin para tantanan ka ng mga papansin. Ano? It's the principle of vaccine. Sabi ni Paul. Diba? Ang bakuna ay yun din mismong bakterya na pinagagalingan ng sakit. Ibig sabihin, kung ano ang sakit, yun din ang gamot. In your case, may bossing. Babae ang problema. Babae rin ang solusyon. The principle of the vaccine. Napailing si Alfredo. Stephanie's point of view. Inilayo ni Stephanie ang cellphone mula sa tenga dahil sa lakas ng boses ng mama niya. Ayoko magpalipas ka ng gabi dyan. Di wala tayong kakilala dyan kahit isa. At saka si Beth ang kasama mo. Wala akong tiwala sa taong yan. Isang gabi lang naman, Mama. Bukas ng umaga, pagkatapos namin kausapin yung sadya namin, uuwi rin agad kami. Kaysa uuwi kami ngayon, tapos babiyahin na naman uli bukas pabalik dito. Sayang ang pagod, pati pamasahe. Sinabihan na kita eh. Ano bang mapapala mo sa ginagawa mo? Bakit hindi mo nalang asikasuhin ang paghahanap ng stable na trabaho? Sayang naman na makukomisyon ko rito, Ma. Pumayag na kayo, please. Isang gabi lang naman, saka malaki na ako. Wag na tayo mag-usap kung hindi mo lang din ako susundin. Mama, wala nang biyahe ngayon. Pero nawala na ang ina sa linya. Napabuntong hininga siya. Naupo sa kama. Nasaan na ba kasi ang matronang si Beth? Pagkatapos sila mag-check-in sa motel ay umalis ito. Hindi sinabi kung saan papunta. Pero siya rin naman ang may kasalanan.
Hindi na lang sana siya pumayag sa suggestion ni Beth na doon na sila magpalipas ng gabi. 5:00 pa ng hapon umalis si Beth pagkatapos nitong maligo at mag-apply ng panibagong makeup. 7:00 na ng gabi ay wala pa ni anino nito. Hindi rin sinasagot ang mga tawag at text messages niya. Noon lang naalala ni Stephanie na pwede nga pala niyang ilocate ang matrona sa pamamagitan ng cellphone. Susundan niya ang babae at huhulihin ito sa akto kung ano man ang ginagawa nito. Malamang, naghahanap ito ng callboy dahil frustrated kay Alfred. Nang dumating ang message na hinihintay ni Stephanie, ay napapitik siya. Nandoon sa lugar na pinuntahan nila kaninang umaga si Beth. Sino ang pupuntahan nito roon, kundi si Alfred? Hindi pala talaga sumusuko ang matrona. Binitbit ni Stephanie ang bag at lumabas ng silid. Ipinagtanong niya ang pagpunta sa lugar at pangalan ni Alfred. Mabilis siyang nakarating dahil kilala sa lugar ang binata. Isang dampang nababakura ng mga tuod na pinagdikit-dikit sa pamamagitan ng alambre ang bahay ni Alfred. May mga halamang namumulaklak sa tabi ng bakod. Kahit hindi sapat ang liwanag ng bombilya sa labas ng bahay, ay masasabi niyang maganda ang lagay ng mga halaman at malinis ang paligid. The house reminded her of those cottages and beach resorts. May maliit na balkonahe, pagkaakyat sa hagdang gawa sa kahoy. Malinis din at makinang ang sahig sa balkonahe. The door was on her right. Kumatok siya. Walang sumasagot. Ni kapirasong kaluskos, wala siyang naririnig. Gayunman, nararamdaman niyang may tao sa loob. Tao po? Tawag ni Stephanie. Beth? Sinubukan niyang itulak ang pinto. Gumalaw iyon. Bukas, sumilip siya. At hindi niya maintindihan ang nakita sa maliit na sala. Beth? Sabi niya sa matrona. Nakaupo ito sa sofa na yari sa kawayan, katabi ng 2 babae. May 2 pang babae roon. 5 babaeng may mga hawak na kandila. Lahat may sindi. Tahimik na tahimik ang mga ito. Nilapitan niya si Beth. Anong ginagawa niyo? Mga mangkukulam ba mga babae? At sumanib na si Beth sa mga ito. Huwag kang maingay. Nanggigigil na saway ni Beth sa kanya. Ano ang ginagawa niyo? Pangungulit niya. Sino ba yan, Manang? Tanong ng isa sa mga babae kay Beth. Maiksi ang buhok nito. Nakatube na blouse na blue. Wag mo akong mamanang-manang. Sa laban kita ng buhay, gusto mo? Inambaan ni Beth ng kandila ang babae. Ano ka ba? Sabi ni Stephanie kay Beth. Ano ba to, ritual? Tumayo si Beth. Halika nga rito. Hinila siya nito palabas. Dala pa rin ang kandila. Nahipan iyon ng hangin. Namatay. Yan, namatay tuloy. Pumalik ito sa loob at nakasindi sa isang babaeng nakaitim na shorts at berdeng kamison. Kagaya ng kay Beth ang buhok nito. May kulay nga lang. Ano bang ginagawa niyo rito? Sino yung mga yun? Tanong ni Stephanie paglabas uli ni Beth. Kailanganing maunang maubos itong kandila ko para ako ang piliin ni Alfred. Sabi nito. Ha? Tama ba ang dinig niya? Mga pesteng yawa mga babaeng yan. Sabi pa ni Beth. Nakaismid. Storbo. Makukuha ko na sana biglang nagdatingan sunod-sunod. Paki-explain ng malinaw, di ko ma-process. Sila lang lahat, may gusto kay Alfred. Sabi ni Alfred, para daw patas ang labanan. Daanin na lang sa kandila. Binigyan niya kami ng mga kandila. Kung kanina raw ang mauuna na maubos, iyon ang pakakasalan niya. Napanganga si Stephanie at ramdam niyang tumabingi pa mga labi niya. May asawa ka ba, Beth? Sus! Di ipapaanal! Pinalingan nito ang nakandila. Nasaan si Alfred? Tanong ni Stephanie. Nasa kwarto niya. Patutulog daw muna siya. Kaya huwag kang maingay. Baka magising. Seryoso kayo? Tanong ni Stephanie. Mahigpit ang labanan. Pumayag na kami sa patakaran niya. Pero, hindi niya mapaniwalaang sa isang baryo pa siya makakakita ng mga babaeng nanliligaw sa lalaki. Baka magdamag na hindi pa ubos yung kandila niyo. Kasing bilog ng pisong luma ang kandila. 12 inches ang haba. 3 inches pa lang sa tingin niya ang nauupos sa hawak ni Beth. Saka, sabay-sabay niyong sinindihan. Di sabay-sabay ring mauupos. Sabi pa ni Stephanie.
Sinong may sabi sa'yo? Destiny ito, Stephanie. Tadhana ang magpapasya. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa motel. Nakikisali ka pa sa kalokohan nila. Ang dami namang lalaki. Iba to, Stephanie. Tinamaan ako. Ramdam na ramdam ko. Si Alfred ang matagal ko nang hinahanap. Iba siya sa lahat. Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Beth naman. Paano ba pagsasabihan ni Stephanie ang mas matanda sa kaniya? Ang mabuti pa, bumalik ka na sa motel. Hintayin mo na lang ako ron. May masasakyan ka pa dyan. Ni hindi nito inisip na baka mapahamak siya. Pero ano nga ba ang gagawin niya sa bahay ni Alfred? Alangan namang magsinda rin siya ng mga kandila? Tama ka, sabi ni Stephanie. Habang buhay niyang hindi makakalimutan ang nakita. Akala niya siya na ang pinakabaliw na babae sa mundo. Dahil noong nakipag-break siya kay Joselito, ay pumunta pa siya sa Quiapo para maghanap ng gayuma. May mas malupit pa pala sa kanya. 5. Sige na, lumakad ka na't masyado kang gagabihin. Tabay sa kanya ni Beth. Pang-Ripley's talk, Beth. Hirit pa ni Stephanie, natatawang naiiling. Lakad na. Huwag kang mandadaya, sabi niya at humagalpak na ng tawa. Bumaba siya ng hagdan at naglakad na palabas. Ibang klase pala mga babae sa San Sebastian, kaya siguro ganoon ang pangalan ng lugar. Dapat na nga siyang umalis at baka mahawa pa siya, gaya ni Beth. Palabas na si Stephanie ng gate nang tumunog ang cellphone niya. Hindi niya kilala ang number pero sinagot na rin niya ang tawag dahil persistent ang pagtunog. Hello? Si Stephanie ba ito? Boses ng babae. Medyo bata pa at pamilyar sa kanya. Mai? Oo. Nasaan si Mami? Kanina pa kami tawag ng tawag. Ayaw niyang sagutin ang phone niya. Emergency kasi. Sandali. Kausapin mo. Tumakbo si Stephanie pabalik sa dampa. Si Mai, emergency raw. Isinalpak niya kay Beth ang telepono. Ano? Asik ni Beth sa anak. Ha? Nasobrahan lang yan sa inom. Sigaw nito at bumulong. Atakihin niyang lolo niyan. Anong nangyari? Tanong ni Stephanie. Importante ang ginagawa ko rito. Dalhin niyo sa ospital, sa morgue na kung gusto niyo. Nakinig uli si Beth ng ilang segundo. Peste. Oo na, nandyan na. Ibinalik nito sa kanya ang cellphone. Inatake raw ng hika si Dado. Dadalhin sa ospital. May masasakyan pa ba tayo pabalik sa Manila? Tanong ni Stephanie. Ako lang ang babalik sa Manila. Dito ka muna. Hawakan mo tong kandila ko. Ipinasa ni Beth sa kanya ang kandila nito. Teka, narinig mo ako? Bantayan mo yung kandila ko. Nararamdaman ko ako mananalo. Imagine, inatake si Dado. Malamang na matigok na yon. Ibig sabihin, pinalalaya na talaga ako ng tadhana. Kaya ingatan mo yan. Ikaw ang representative ko at baka dayain pa ako ng 4 dyan sa loob. Wala sa loob na tinanggap ni Stephanie ang kandila. Napatunganga sa apoy na iyon. Teka muna, hahanapin ako ni Mama. Habol niya rito. Ako na ang bahalang mag-alibay sa kanya. Ingatan mo yan. Yan ang susi ng kaligayahan ko. Ouch! Natuluan siya ng wax sa kamay. Naupo siya sa hagdan. Hay, pasensya ka na, sabi ni Alfredo nang mapaigtad si Stephanie sa hagdan. Bigla kasi siyang sumulpot sa harap nito. Hay, akala ko natutulog ka raw, sabi nito. Halata nagtataka kung saan siya nanggaling. Hindi, sabi ni Alfredo. Nagpalipas lang ako ng oras sa bukid. Bukid? Sa ganitong oras? Ang totoo, bala ko sanang tumakas. Sa shop na lang sana ako magpapalipas ng gabi kaso nare-realize ko. Kahit matakasan ko sila ngayong gabi. Bukas, nandyan pa rin sila. Nasaan nga pala si... Umuwi siya, may emergency sa kanila. Ako raw ang representative niya kaya nasa akin itong kandila niya. Pasensya ka na. Tuloy pati ikaw ay nadamay sa kalokohang ito. Wala kasi akong maisip na ibang paraan para matahimik sila kanina. Ang gulo nila, ang ingay. Buntik pang magsaabunutan yung kasama mo at si Myla. Yung isa ron sa loob. Tumawa si Stephanie. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nakakaaliw. Imagine, mga babae ang umakit ng ligaw sa lalaki. Nakakahiya nga eh. Pag-amin ni Alfredo. Bakit ka mahihiya? Dapat proud ka. Ibig sabihin, ikaw ang pinakagwapo dito sa inyo. Matagal na akong gwapo. Ngayon lang ako pinansin ng mga yan. Anong ibig mong sabihin? Wala. Paubos na yan.
Oo nga, ewan ko lang yung mga nasa loob. Parang natigilan si Stephanie. Teka muna, seryoso ka ba rito? I mean, pakakasalan mo nga ba ang unang mauubusan ng kandila? Yan ang pinoproblema ko eh. Hindi ko na naisip kanina ang magiging resulta. Ang habol ko lang matahimik sila. Aasa yung mananalo, sabi ni Stephanie. Maliit na lang ang kandila dahil patagilid ang hawak nito roon. Umiiwas na matuluan. Bigla may naisip si Alfredo. Excuse me ha, sisilipin ko lang sila sa loob. Umakyat siya. Alfred G! Halos sabay-sabay na bati ng apat na babae. Nangangalahati pa lang ang mga kandilang hawak ng mga ito. Napangiti si Alfredo. Medyo may nangyaring aberya, sabi niya. Aberya? Tanong ni Connie. Parang siya lang ang minahal sa buong buhay nito kung umasta. Kung hindi pa niya alam, 1 linggo pa lang silang break. Kung sino na agad ang ipinalit ni Connie sa kanya. Ahente, de kotse nga naman, hindi nakakahiyang umangkas. May nangyaring emergency cam na Beth. Kailangan niyang umuwi, sabi ni Alfredo. Akala ko naman kung ano na, sabi ni Myla. Buti nga, nawala na ang matronang yon, ang kapal na mukha. Pero may iniwan siyang kapalit, si Stephanie. Sandali lang. Pinalikan ni Alfredo si Stephanie. Doon ka na lang sa loob, malamok dito, sabi niya sa babae. Nakibit ito ng mga balikat at umakyat. Hay, bati nito sa lahat. Teka muna, sabi ni Shaira. Yan ba ang kandila ni Beth? Oo, sagot ni Stephanie at bigla rin. Parang biglang natigilan. Napansin na rin itong halos upos na ang hawak nitong kandila. Nandaya yata matandang yun ah, sabi ni Myla. Hindi, teka muna, sabi ni Stephanie. Sinamantala ni Alfredo ang pagkakataon. Kinuha niya kay Stephanie ang kandila. Mukhang may nanalo na, sabi niya. Ano? Gulat na sabi ni Stephanie. Hindi kami papayag. Hindi namin nakita ang pagkaubos niyan. Protesta ni Viviana. Malay namin kung binawasan yan. Hindi naman ako sira, sabi ni Alfredo. Nakita ko nang maubos ang kandilang ito. At bakit nasa labas ka? Hindi ba't natutulog ka? Sabi ni Connie. Hindi niyo ako napansing lumabas. Gumamit lang ako ng banyo. Pero ang totoo, sa bintana siya dumaan dahil balak nga sana niyang takasan ng mga ito. Pero mas maganda nangyari. Lusot na siya. Ang babaeng yan ang pakakasalan mo? Hindi po mga siya kakilala, sabi ni Viviana. Hindi, teka, kandautal na sabi ni Stephanie. Talagang ganun, tadhana ang nagpasya, sabi ni Alfredo. Teka muna, angal pa rin ni Stephanie. Bilang kapalit ni Beth, si Stephanie ang nanalo. Tanggapin natin. Maagap niyang sabi. Hindi kami papayag. Nadaya kami. Sigaw ni Viviana. May kasama pang pagpadiyak. Naiintindihan ko kayo. Pero sana tanggapin natin ito ng mahinahon. Basta. Padabog na tumayo si Connie. Diretso sa pinto. Nagtinginan ang mga naiwan. Maya-maya ay tumaryo na rin ang mga ito at umalis. Bawat isa, inismiran si Stephanie. Magkalinawan tayo. Sabi agad ni Stephanie. Wala akong balak na magpakasal sa'yo. Alam ko naman yon. Pasensya ka na. Ito lang ang naisip kong palusot. Ngayong alam na nila magpapakasal tayo, siguro naman tatantanan na nila ako. At paano natin sila kukumbinsihin, Aber? Namaywang si Stephanie. Pwede bang dumito ka muna ng ilang araw? Ano? Luwa ang mga mata. Laglag ang mga panga. Pagkatapos ay tumawa ito na malakas. Sira ka ba? Anong palagay mo sa akin? Yung tsinelas nga hinahanap kapag nawala. Ako pa kaya? Galit na nga ang mama ko dahil hindi ako umuwi ngayong gabi. Ipagpapaalam kita sa inyo, please. Bakit ba takot na takot ka sa mga babae? Bakla ka ba? Bigla napatuwid ng tayo sa Alfredo. Hindi. Di dapat matuwa ka na pinagkakaguluhan ka ng mga dalaga dito sa inyo. Hindi mo naiintindihan. Pera lang naman ang habol nila sa akin. Parang lalo na shock si Stephanie. Pera? Huwag kang magagalit ha, pero ni cellphone nga hindi ka makakabili. Paano mo masasabing bilyonaryo ako? Sabi ni Alfredo. Wala siyang balak na sabihin kay Stephanie ang totoo, pero hindi niya maintindihan kung bakit biglang-bigla.
Parang importanteng ma-impress niya ang babae. Hindi naman siya mayabang at mas gusto nga niyang ilihim sa lahat ang tungkol sa mana niya. Pero bakit kay Stephanie? Gusto niyang magyabang. Tumawa naman ito ng malakas. Bilyonaryo? Sabi nito. Okay. Totoo yun. 2 months ago, may kumausap sa akin na abogado sa Attorney Cruz. Matagal na raw akong ipinapahanap ng lolo kong si Don Enrile. Anak pala niya ang tunay kong ama. Inilihim niya sa akin ng inang ko, pati na rin sa nakagisnan kong ama. Hindi umimik si Stephanie. Kaya kong patunayan sa iyo ang sinasabi ko. Sandali lang. Pumasok sa Alfredo sa silid niya. Kinuha ang briefcase na naglalaman ng lahat ng kasulatan ng pagiging bilyonaryo niya. Ibinaba niya na iyon sa mesitang kawayan at binuksan. Basahin mo. Sure ka? Anas ni Stephanie. Tinampot nito ang isang folder. Naglalaman iyon ng mga titulo ng mga lupain. Sa'yo lahat to? Sunod-sunod ang mga tango niya. Kung gusto mo, sa'yo na lang ang isa. Basta tulungan mo lang ako. Sira ka ba? Mamimigay ka ng lupain? Pinasa nito ang isang titulo. 24 hectares. Paano kung ito ang hingin ko? Nakibit ng mga balikat sa Alfredo. Ibinalik ni Stephanie sa folder ang titulo at ibinalik ang folder sa briefcase. Hindi papayag ang mama kong tumigil ako dito. Kakausapin ko siya. Pagpapaalam kita. At gaya ng sinabi ko, nakahanda akong magbayad. 100,000. Sabi nito. Hindi agad siya nakaimik. Dahil sa totoo lang, nagulat siya sa laki ng halaga. Kailangan ko ng ganoong halaga para makapag-abroad. Tulungan mo ko. Tutulungan din kita. Dagdag ni Stephanie. Abroad ka? Parang hindi makapaniwala ang tono ni Alfred nang sabihin ni Stephanie ang dahilan kung bakit kailangan niya ng 100,000 piso. Kailangan sabi ni Stephanie. Hindi ka naman mukhang mahirap. Gusto ko makalimot kaya mag-a-abroad ako. Pag-amin ni Stephanie. Tumango si Alfred. Pagkatapos ay natigilan, tumingin sa kanya. Makalimot sa ano? And she found herself telling him about Joselito, her ex-boyfriend. Ganito ang nasa isip ko. Ani Stephanie. Kunwari, nag-apply ako ng trabaho sa iyo bilang secretary at may project ka rito sa San Sebastian. Kaya kailangan dumito rin muna ako ng ilang araw. Magsisinungaling tayo sa mama mo? That made her guilty. Walang choice Hindi naman papayag ang mama na magsama tayo rito sa dampa ng walang dahilan. May dahilan naman Oo nga, ang kaso mahirap yun. Tumangot-tangot si Alfred pagkatapos ay humigop ng kape. Tapos, pag nandito na ako, di ipapakita natin sa mga maliligaw mong taken ka na talaga. Ang problema lang, hindi naman tayo talaga ikakasal. Makakahalata sila, lalo na't siguradong imo-monitor nila tayo. Yan nga ang sabi ko kay Paul, yung assistant ko sa shop. Siya kasi ang una nakaisip ng ganito. Hindi ko naman inakalang sa ganito rin ako mauuwi. Kung gusto mo naman, pakasalan mo na lang si Beth. Napahalakak si Stephanie dahil samit si Alfred. Natapon pa ang kape sa hita nito. Huwag kang magbiro ng ganyan. Alam mo bang binabayaran niya ako ng 5,000 pala para lang makaulayaw ka? Lalo siyang napahalakak. 5,000? Kung alam niya lang. Muntik na nga akong himatayan. Hindi ko alam ang gagawin. At sabay nagtawanan ang dalawa. Kinabukasan, nagpunta muli sa attorney kay Alfred upang kamustahin ito. Sinabi ni Alfredo ang tungkol kay Stephanie at ipinaliwanag din kung bakit siya napasok sa ganoong gusot. Hindi ko alam kung matatawa ako sa iyo sabi ng abogado. Kung may namana ka man sa lolo at ama mo, iyon ang katigasan ng ulo, Alfred. Ay, mula na mag-usap tayo, nagbago na ang buhay mo. Bakit tayo man tanggapin ang katotohanan yun? Nagpipilit ka manatili sa nakasanayan mo. Dahil masaya naman ho ako. Ang gusto ng abogado na mangyari ay lumipat siya ng tirahan. Isa rin niyang repair shop at tanggapin ang isang posisyon sa isa sa mga kumpanya ng lolo niya. Hindi siya magsisimula sa pinakamataas dahil kailangan niya matutuhan muna ang lahat. Sasanayin siya ng abogado at ng iba pang advisors na maging business executive. Sa madaling salita, iiwan niya ang San Sebastian at sasampa siya sa barko ng mga elite.
Nagulat si Stephanie sa biglang desisyon ni Alfred sa planong pagpunta sa bahay ni Stephanie. Wala sa usapan ang pupunta siya roon. Ito na raw ang bahala magpaalam sa ina. Pero curious siyang makita ang bahay ng dalaga at gusto niya makilala ang pamilya nito. Pero syempre, seryoso siya sa proposal. Alam mo namang hindi ganun kasimple ang sitwasyon ko. Kulat na sabi ni Stephanie. "Ma- Magbabayad naman ako. Kung gusto mo, susweldohan kita sa bawat buwan na magsasama tayo." Sagot ni Alfredo. Nang sumunod na araw, umuwi si Stephanie kasama si Alfredo. Hindi niya alam kung paano pero sa isip niya, bahala na kung paano siya magpapaalam sa kanyang mama. Magmerienda ka muna, iho. Ibinaba ng ginang ang tray na may lamang soft drinks sa lata at baked macaroni. Salamat po. Bahagyang tumango si Alfredo. Ganoon na lang ang ngiti ng ginang. Sa una pa lang, pakiramdam ni Alfredo ay welcome na welcome siya sa bahay dahil ang ginang ang nagbukas ng gate para sa kanya. Kahawig ito ni Stephanie. Mas maliit lang ng ilang pulgada at mataba ng kaunti. Maiksi ang buhok ng ginang at maputi rin. Saan galing yan, ma? Tanong ni Stephanie. Tukoy ang baked macaroni. Ginawa ko, nakakahiya kasi wala man lang tayong maipamerienda. Hindi maintindihan ni Alfredo kung bakit ganoon na lang ang asim ng tingin ng dalaga sa ina nito. Sige, iho, maiwan ko na kayo, sabi ng ginang. Parang paliwala rito ang iniasal ng anak. Bakit sinamangutan mo, mama mo? Tanong ni Alfredo na makatalikod na ang ginang. Anong masama kung nagluto siya nito? Tinikman niya ang Big Mac. Masarap. Naupo uli si Stephanie sa sopa. Noong si Joselito ang pumupunta rito, ni kapirasong pasensya hindi niya mahandaan. Tapos ikaw, ipinagluto pa ng Big Mac? Mas pogi siguro ako dun sa boyfriend mo, sabi ni Alfredo. Umirap ang dalaga. Baduy ka naman. Paira pa rin sabi ni Stephanie. Hindi umimik si Alfredo. Masakit yata iyon sa pandinig. Ano, payag ka? Tanong na lang niya maya-maya. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Kahit ano pa ang kapalit, hindi kita type, Alfredo. Mabait naman ako. Gagalang kita ko inang kinatatakutan mo. Wala ka namang boyfriend. Ayaw mo talagang pumayag? Kanta iling ito. Di ituloy na lang natin ang napagkasunduan natin. Sinabi mo ba sa kanya na ako ang magiging boss mo, kunwari? Sa kasamaang palad, oo. Binanggit ko na ang pangalan mo pagka-uwi ko. Sinabi ko kay mama na may kakilala akong businessman na naghahanap ng sekretarya. Paano yan? Tanong ni Alfredo. Paano nga? Kasalanan mo kaya magdusa ka. Kung gusto mo naman, lumabas ka dyan sa gate. Tapos, kumaliwa ka. Kapag nakakita ka ng bahay na pink, kumatok ka. Nandoon si Beth. Siya ang pakasalan mo. Baduy lang ako pero may taste pa rin kahit paano. Sorry, pero hindi na kita matutulungan. Sabi ni Stephanie at nag-cross legs. Mahaba, may hugis at makinis ang legs nito. Maliban sa peklat sa tuhod. Kung pisikal na hitsura ang pag-uusapan, kumbaga sa manok ay maganda itong gawing inahin. Niligawan na lang kita, sabi ni Alfredo. Hindi rin niya alam kung saan ang galing ang sinabi niyang iyon. Basta lumabas na lang sa bibig niya. Umismid siya sa lalaki at nagpakabisi sa pag-aayos sa mga libro ng kanyang kapatid na nakakalat. Maya-maya ay nagpaalam na din sa Alfred. Kinabukasan, hindi pa din mawala sa isip niya ang papasukin niyang kasunduan. Sumalampak na upo si Stephanie sa tabi ng kapatid. Mahirap ba talagang intindihing hindi sila uubra ni Alfredo na magsama? Sa sobrang katinuan ng baduy na iyon, baka mapikon nito sa kanya kapag hindi nito nasakyan ang ugali niya at iblibing siya ng buhay. At ano ang gagawin niya sa piling ni Alfred? Magluluto? Maglalaba? Maglilinis ng bahay? Mamamalengke? Manganganak? Gusto niya maging may bahay, oo. Pero hindi ganoong klaseng may bahay. Gusto niya glamorous na may bahay, ala Lucy Torres. Ano? Singhal ni Stephanie sa kapatid dahil nakamulagat ito sa kanya. You're pathetic, sabi nito at binalikan na ang mga binabasang libro. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito. Hindi niya iyon pinansin. Kahit siya ang katabi, dumukwan si Junior at iniangat. Yes, oh, hey, wait. Iniabot nito ang telepono sa kanya. It's Alfred, he wants to talk to you. Paano niya nalaman ang number natin? Tanong ni Stephanie. Ask him. Kandailing siya.
Sabihin mo wala ako. Wala raw siya, sabi ng kapatid, saka nakinig. Okay, pumaling ito sa kanya. Hinanap daw niya sa directory ang number natin. So raw, sabi ni Junior sa telepono at nakinig uli. Pagkatapos ay bumaling uli sa kanyang ate. Ano ba raw ang hinahanap mo sa lalaki? Lahat ng wala sa kanya. Sagot ni Stephanie. Narinig mo yon? Sagot ni Junior. Aha. Tumingin ang kapatid niya sa kanya. Pakilinaw raw. Sabihin mo gusto ko naka-Range Rover. Maporma, mabango, naka-Lacoste, naka-Rolex. Nag-isip pa siya. Higit sa lahat, may cellphone. She wants a not nice person, sabi ng kapatid sa telepono. Alright, good luck. At ibinaba na nito ang telepono. Nagbasa na uli. Ang yabang mo, sabi ni Stephanie kay Junior. Tumayo siya at lumabas ng bahay para bumili ng load. Wrong timing. Eksakto ang binuksan niya ang gate ay parating naman si Beth. Stephanie, butit nakita kita. Hindi niya malaman kung paano iiwas dito. Totoo bang ako nanalo sa ubusan ng kandila? Kanino mo nalaman? Tinext ako ni Connie. Ang sabi pa niya, kumusta si Kadado? It was her attempt to change the topic. Nakarecover pa nga pero hindi importante yon. Anong sabi ni Alfredo? Biglang may naisip si Stephanie. Puntahan mo na siya roon sa Dampania. Hinihintay ka. Naniniwala yun sa tadhana at ikaw ang napili ng tadhana para sa kanya. Talaga? Sabi kasi ni Connie, ikaw na ang pakakasalan ni Alfred. Ing naman ang Connie na yon. Siyempre, ako ang representative mo. Kaya ako ang parang nanalo. Pero alam ni Alfred or Alfredo na ikaw talaga ang para sa kanya? Sure ka? Hindi mo ako sinulot? Sabi ni Beth. Gustong matawa ni Stephanie. As if naman may relasyon ito at si Alfred. The nerve. Bakit naman kita susulutin? Sa bagay, si Connie kasi kung ano-ano ang itinetext sa akin, akala ko totoo. Kasi hindi siyang nanalo. Kinagabihan, dumating si Alfred sa kanilang bahay. May usapan sila na lalabas para mag-date. Good evening. Bati ni Alfred. Parang profesor naman si Junior na nagpapaliwanag ng human form sa klase. This is Don Alfredo Felipe. His shirt is from the spring collection of Miss Versace. His belt and shoes are from Tod's. The trousers from Armani. The watch is a Rolex. He's wearing a scent called testosterone. And his cell phone? Dumukot ito sa bulsa ni Alfred. Well, it's a vintage Nokia 3210. Talagang malayo ito sa Alfred na may kupas na mao. Kupas na t-shirt at rubber shoes na sira. Ang buhok niya ay maayos ang gupit at parang nagpa-facial pa bago dumaan sa kanya. Ang nakakagulat at katakataka ay kung bakit bumagay agad kay Alfred ang bago nitong forma. Stephanie knew he must be feeling awkward, but it did not show. He looked as though he was used to it. Anong gusto mong palabasin? Tanong niya na makabawi sa pagkabigla. Sinusunod ko lang naman kung ano ang gusto mo sa isang lalaki, sabi ni Alfred. Talaga? Ang baduy ng cellphone mo, sabi ni Stephanie kay Alfred at nauna na sa hagdan. Nakabukas pa ang front door nila at tanaw niya ang labas ng gate at ang nakaparada roon. A very sleek, very latest, bluish-greenish BMW. 5 Series BMW yan, sabi ni Alfred mula sa likuran niya. Semi, tulala siyang humarap sa lalaki. Teka lang, sabi niya. Akala ko ba ayaw mong baguhin ang lifestyle mo at wala kang balak palitan ng bisikleta mong pamana ni Yamashita? Hindi ata talaga uubra sa mga babae ang dalawa lang ang gulong. Bakit ganyan ka kung makatingin? Nakakaloko ka. Sorry. Na-realize ni Alfredo na nako-conscious na si Stephanie kaya nagtataray na ito. Aalis ba tayo o ano? Sabi ng dalaga. Aalis na po. Sabay silang lumabas na bahay at sumakay sa sasakyan. In-start ni Alfredo ang sasakyan. Alalay lang ang takbo natin. Hindi pa ako sanay sa 5 Series na to. Pagsulyap niya at napatitig na naman siya. Ano ba? Parang ngayon ka lang nakakita ng diwata. Niyakap ni Stephanie ang pulang bag niya. Sorry. Pag-ulit na Alfredo. Nagtataka lang ako. Saan? Bakit yung ibang babae, pag nagsusuot ng ganyan malaswa? Tukoy ni Alfredo sa blouse ni Stephanie. Itim ito na walang strap. Garter lang ang nakahawak at tepaha sa laylayan na nakalasas at tagliran.
Maong ang palda nitong kasing iksi ng suot ni Marla dati. Isang dangkal yata ang tako ng sandalyas ni Stephanie. Walang masyadong lipstick at pampapula ng pisngi nito. Pero ang mga mata ay parang pinahira ng uling ang palibot. Hindi ko lang maintindihan, sabi ni Alfredo. Ang ano na naman? Bakit drinowingan mo ng itim ang mga mata mo? Style to, sagot ni Stephanie, sabay turo sa mga mata. Palibhasa, taga-bundok ka. Smoky eyes po ang tawag dito. Natawa si Alfredo. Bagay na bagay sa'yo. Kaya naman pala mukha kang naputukan ng kordon ng oven toaster. Akala ko nagagandahan ka. Yung maganda sa'yo, pupurihin ko. Yung pangit, sasabihin ko. Kritik kumbaga, para alam mo kung ano ang pangit, nang wag mo nang ulitin. Pigil ni Alfredo ang pagtawa. Hindi niya maintindihan kung bakit nang maumpisahan niya itong asarin ay ayaw na niyang tantanan. Crush nga yata niya si Stephanie. Napangisi siya. Bakit hindi? Masarap naman ang pakiramdam na may crush, hindi ba? At noon lang uli niya naalala ang kailangan rito. Diligawan nga pala niya ito at pakakasalan. Kaya inimbitahan niya ang dalaga na kumain sila sa labas. Bago niya ito napapayag, kinailangan pa niya ang tulong ng ina at kapatid nito. Sinulya pa ni Alfredo ang dalaga. Pero kung hindi ba naman nagpapakirot ito at nagpapakipot, ayaw raw pumayag. Pero nang mapapayag ito ay nagbihis na ng upod ganda. Nag-aksaya pa ng pagod na maglagay ng uling sa mga mata. Malamang, type din siya ni Stephanie. Bigla itong humarap sa kanya. Huling-huli siya nitong nakamulagat dito. Saglit itong natigilan. Parang nakalimutan ang sasabihin pero agad ding nakabawi. Akala ko ba, sa timog tayo kakain, bakit dito tayo dumaan? Ha? Napalinga si Alfredo. Mali ba ang daan natin? Maling-mali. Ayan ang sign, oh. Palibhasa, sa bundok, hindi uso ang road signs. Usok lang at sikat ng araw ang pinagbabasehan nyo ng direksyon. Pasensya na po, ma'am. Bago lang po ako. Pakituro na lang po ang tamang daan at baka sa bundok tayo pulutin. Dumiretso ka, tapos mag-u-turn doon sa kabilang kanto. Hindi pwede sa kantong yan dahil bawal. See? No U-turn. Opo, pasensya na po. Kapag nakakita ka ng maraming bar at kainan, timog na yon. Sabi ni Stephanie kay Alfred. Siya naman ang aasar. Pinaghirapan niyang gayahin ang I do ni Elizabeth Hurley. Tapos lalaitin lang pala nito. Bakit ba nag-aksaya pa siya ng effort? Alam na alam mo. Gala ka siguro ng gala, no? Sabi ni Alfred. Hindi naman, nagkataon lang na kahit hindi naka BMW 5 Series si Joselito ko, sagana naman siya sa exposure. Joselito mo? Kung magsalita ka naman parang iyong-iyo yung tao. Pagdating nila sa Timog ay niyaya niya si Alfred sa paborito di umano ni Joselito na bistro. Hindi pwede. Ipinagpa-reserve ako ni attorney roon sa restaurant ng panyero niya. Basta, she was overwhelmed by a sudden desire to indulge in one of her fantasies. Ang makita sa lugar sa Joselito at ipamukha kay Alfred kung ano pagkakaiba ng taong exposed sa hindi exposed. Kahit bilyonaryo pa si Alfred, pinagbigyan naman siya ni Alfred. The bistro was called Dixie. The motif was inspired by either the Roaring Twenties or the Mafia or both. May jukebox sa gawing entrance. Nakahilera sa gitna ang mga mesang bilog at iron chairs. Sa gawing kaliwa ay mga booths na pula ang upholstery ng upuan. Sa kanan ay ang bar. Sa dulo niyon ay may mga nakahilerang pulang payphones. Halika na nga. Hinila ni Stephanie ang braso nito papunta sa isang bakanting booth. Diyan ka, sabi niya at itinulak ito paupo. She sat opposite him. May waiter na lumapit agad sa kanila. 2 beer, Pilsen, and pizza Dixie with everything on it. Iyon ang laging order nila ni Joselito noon. Ano yun? Tanong ni Alfred pagtalikod ng waiter. Yung in-order mo? Natawa si Stephanie. Wala nun sa bundok. Mamaya makikita mo. Gusto ko ng pansit. Di ako pwedeng uminom. Wala pang laman ng tiyan ko. Napatitig siya kay Alfred. Pansit? Umaarte lang ba ito? O talagang sagad sa buto ang kakabakabang nito? Napakabadoy. Minsan kasi, hindi niya masabi kung ano ang totoo. Parang sinasadya lang nito magpakabadoy para asarin siya nito. Walang nag-order ng pansit dito. Bakit? Restaurant to, no? Pag kumakain ako sa restaurant,
Pansit lagi ang in-order ko. Okay. Tinawag ni Stephanie ang isang waiter at in-order ng pansit ang kadate niya. Yung maraming kikiam at bola-bola. Hirit pa ni Alfred. Yes, sir. Natatawa ang waiter pero nang mapatitig ito ng husto kay Alfred, ay parang napahiya. If anything, Alfred looked like an eccentric business tycoon. Tumakwang si Stephanie sa mesa. Pagtalikod ng waiter, sinabi niya ang nasa isip. Huwag mo lang ilalabas ang cellphone mo. Mahalata ka. She giggled. Ano bang masama rito? Inilabas ni Alfred ang vintage na Nokia. Ito ang gusto ko dahil simple lang. Walang maraming pinipindot at hindi ko napapagkamalang radyo pag tumunog. Shh! Panay pa rin ang tawa ni Stephanie. Bakit ang saya mo? Kinikilig ka dahil naalala mo ang jowa mo? Luminga si Alfred. Nandito ba yon? Bilang pang-asar, sinabi niya rito bago sila pumasok na doon sila madalas mag-date noon ni Joselito. Yun ba? Yung nakaasul? Nilinga ni Stephanie ang tinuro ni Alfred. Sa gulat niya, si Joselito nga iyon. Paupo pa lang ang dating boyfriend. Inalalayan ang kasama nitong babae na tugmang-tugma sa description ni Beth noon. Paano mo nalaman? Ipinakita sa akin ni Junior ang picture. Sabi ni Alfred. Walang imik na lumipat siya sa tabi ni Alfred. Pinulupot dito ang braso. Anong drama yan, Stephanie? Tanong ni Alfred, pero hindi naman siya itinaboy. He smiled up she could not name it, so it was probably that male hormone, a bit of sweat na humalo sa amoy ng bagong damit. It was not bad. Mabango ka pala, sabi ni Stephanie. Ikaw rin. Siningot ni Alfred ang buhok niya. Sumiksik uli siya sa lalaki at tumingin sa gawin na kinaroroonan ni Joselito. Kunwari, boyfriend kita ha? Bulong niya kay Alfred. Ano pa nga ba? Sabi ni Alfred at tumayo. Napilitang tumayo si Stephanie. Lumabas sila ng booth at inakbayan siya ni Alfred papunta kung saan nakapwesto si Joselito at ang date nito. Ipinarada siya roon. Napatingin sa kanila si Joselito at ang kasama nitong babae. Kay Alfred, napatunga nga. Stephanie, hi! Sabi ng ex niya. Parang napahiya na hindi niya maintindihan. Oh, hi Joey! Bati ni Stephanie. Si Alfred nga pala. Alfred, si Joey, friend ko. She said. Kamusta ka pare? Kinamayan ni Alfred si Joselito. Mabuti. Oh, this is Jana. Hi Jana, sabi ni Stephanie sa kasama ni Joselito. Halika na sweetheart. Yaya ni Alfred sa kanya. Hinapit pa siya sa baywang paglampas nila ng mesa ni Joselito. Lumabas sila ng restaurant para tumawa. Masaya ka na? Tanong ni Alfred. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Stephanie. Thank you. Thank you. Yumakap siya sa baywang ng binata. You made my fantasies come true. And she got the impression that with Alfred, everything was possible. Para kang genie. May wish ka ba? Mag-iisip ako. Niyaya na niya ang binata na bumalik sa loob. Nilantakan agad ni Stephanie ang beer na in-order nila na para bang sanay siyang uminom. Samantalang si Alfred, masayang-masaya sa pansit. Dapat na tayong umuwi, lasing ka na. Sabi nito, baka pagalitan ako ng mama mo. She agreed because she did not want to be surrounded by people anymore. She wanted to be alone with Alfred. They left the bar like lovers. I think I want to marry you, Alfred. Sabi ni Stephanie nang paandarin na nito ang kotse. 2 beer lang pala ang kailangan. Bumili pa ako ng BMW. It's not bad. Hinaplos niya ang dashboard. Magiging conjugal property ba ito pag ikinasal tayo? Humalakhak sa Alfred. Itatanong ko kay attorney. Baka papirmahin pa ako ng abogado mo ng prenuptial agreement. Ano yun? He asked and she giggled. She explained. Pwede pala yun, sabi ni Alfred. Hindi ka ba maiinis or magsisisi kung ako ang pakakasalan mo? Di ba kapag nagpakasal ka dapat sa taong mahal mo talaga? Hindi lang dahil sa kailangan mo siya, kagaya ng kaso natin. Hindi nagsalita si Alfred. Hindi romantic, di ba? Sabi niya. Kaya okay lang sa akin na pumirma ng prenuptial agreement. Wika ni Stephanie. Umaling ito pagkatapos ay tumingin sa kanya. Tama ka. Hindi ko gusto magpakasal sa ganitong dahilan. She was so disappointed. Kung kailan pumayag na siya ay saka ito aatras, her fault. She should not have talked about true love and commitment. Wonderful though they were. They really complicated things. Nakarating sila sa kanila na wala silang imikan.
I had a great time, Alfred. Thanks a lot. I appreciate what you did for me. Sabi ni Stephanie. Nirehearse na niya ang linyang iyon habang nasa daan sila. Let me wish you good luck. Hinalikan niya ito sa pisngi. Instantaneously, he reached out to touch her cheek and held it in place. Bakit good luck? Nagpapaalam ka ba? She nodded. Nagbago na ang isip mo. Wala nang dahil. Hindi na naituloy ni Stephanie ang sasabihin dahil hinalikan na siya ni Alfred sa mga labi. Pumikit siya at tiniyaan niyang halikan siya ng malalim. Walang pag-aalinlangan. Mas masarap ito, kakaiba, kesa sa ex niya na laging may amoy ang hininga. They were both speechless when their lips parted. His eyes seemed to be searching her face for something. Whatever it was, maybe he found it. Niyakap siya nito, her head resting on his chest. Kinig niya ang tibok ng puso nito. Papasok na ako, ingat ka, sabi ni Stephanie. Pagkababa niya ng sasakyan na sa bakod nila si Beth, parang inaabangan talaga siya. Lumapit ito sa kanya. Hindi makaimik si Stephanie. Kinatok ni Beth ang bintana ng kotse at nang mabuksan niya ang pinto, ay dumukwang na si Beth sa loob. Alfred, kamusta ka na? Sumakay na ito. Agad namang bumaba sa kabilang pinto ang binata. Napangiwi sa kanya. Bumaba rin uli si Beth. Galing ako sa inyo, hindi ka pa daw umuwi. Sabi ng kapitbahay mo. Sabi ni Beth. Lumapit ito kay Alfred. Nanghihingi ng tulong ang mga mata ni Alfred. Nilapitan ni Stephanie ang mga ito. Beth, pagod si Alfred. Hayaan na natin siyang umuwi. Hindi niya malaman kung paano hihilahin ng babae. Hindi naman maalis ni Alfred ang braso ni Beth mula rito. Bakit uuwi ka pa? Malayo ang sa inyo. May alam akong pwede mong tulugan. Sasamahan kita roon. Sabi ni Beth. Beth, sabi ni Stephanie. Ano ba? Singhal ni Beth sa kanya. Baka makita ka ni Dado o kaya ng anak mo. Sabi ni Stephanie. Hindi nila ako makikita. Bakit ka ba nakikialam? Natigilan si Beth. At bakit nga pala kayo magkasama? Kumain kami sa labas. Sabi ni Alfred. Kumain sa labas? Sigaw ni Beth. At bakit? Tumingin ito sa kanya. May hindi ba ako nalalaman, Stephanie? Hindi nakaimik si Stephanie. Wala naman siyang dapat ipaliwanag kay Beth dahil wala naman silang relasyon. Kumain lang ba kayo? Bakit ngayon lang kayo umuwi? Baka nagbutal pa kayo. Beth, sabay ni Stephanie. Shh! Sabi ni Beth, naka-smith. Kunwari ka pa. Ubod ka naman pala ng kate. Hinarap uli ni Beth si Alfred. Hoy, lalaki ka. Baka hindi mo nalalaman. Yang babaeng yan, pakawala. Makakilala ng lalaki sa umaga. Sa gabi bumibigay na. Beth! Sigaw na ni Stephanie. Hindi naman maipinta mo ka ni Alfredo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano? Dinramahan mo si Alfred na mahinhin ka? Kung hindi ko pa alam, nabuntis ka ng jowa mo, pinalaglag mo lang. Tumingin uli si Beth kay Alfred. Alam mo ba kung paano niya inilaglag ang anak niya? Sumakay siya sa lahat ng rides sa Star City. Hayun, dinugo. Mahiya ka naman, Beth. Ang kapal na mukha mo. Galit na sabi ni Stephanie. Lumabas na rin ng bahay nila ang ina at kapatid niya. Narinig niya marahil ang sigawan. Anong problema mo, Beth? Tanong ng mama niya. Kayo ang may problema. Malandi ang anak niyo. Makatagpa sa gabi. Sinampal ito ng mama niya. Kung gusto mong sirain ang buhay mo, huwag ka mandadamay. Halika na sa loob, Stephanie. Ikaw rin, Alfred. Mawalang galang na. Pero huwag mong gawin ito sa sarili mo. Sabi ni Alfred kay Beth. Huwag mo akong iwad, Alfred. Please. Nanggulo pa sa labas si Beth. Kinailangan pa ang barangay captain para mapatigil ang babae. It was a long night. Madaling araw na nakauwi si Alfred. Hindi niya malaman kung paano siya makikipag-usap sa mga tao mula nang dumating siya. Kung gaano kabilis kumalat ang balitang mayaman na siya, ay mas mabilis pang kumalat ang balitang mag-aasawa na siya. Imbes na matigil ang mga babae sa pangaharas sa kanya, lalo pa iyong lumala. 3 bikining itim na ang nakikita niya sa loob ng kanyang dampa na alam niyang sinasadyang iwan ng mga kababaihan. Bukod doon ang mga lipstick, love letters, at mga panyong ubod ng bango. Iniladlad niya ang bikini na garter lang ang takip sa likod. Ano kaya kung baliktad na isuot ito ng may-ari? Iyong garter ang nasa harap. Minuminuto siguro ay namimilipit.
Automatic na pumasok sa isip niya si Stephanie. Nagsusuot din kaya ito ng ganito? Isa iyon sa mga gusto niyang malaman. Napabuntong hininga si Alfredo. Malalaman pa kaya niya? Hindi niya napigilang ma-imagine na suot iyon ni Stephanie sa ilalim ng maiksi at makintab na pantulog. Naputol ang kanyang imahinasyon na may kumatok sa labas. Napatitig siya sa nakaumbok ng shorts. Kung isa kina Connie, Shyla, Viviana at Myla ang kumakatok at makita siya sa ganoong estado, siguradong sasamantalahin siya at malamang hindi siya makakatanggi. Alfredo, napakanganga siya. Mas malaki ang problema. Si Stephanie ang nasa labas. Alfred, bumukas ang pinto. Halos kasabay ng pagdampot niya ng halaman sa ibabaw ng mesa at pagkandong niya roon. Hindi uso sa sofa niya ang throw pillows. Stephanie, kamusta? Hindi siya makatayo. Sa halaman ito nakatingin. Anong ginagawa mo dyan? Ito, kinakausap ko para lumago. Ewan niya kung naniniwala si Stephanie. Kumunot ang noon ito. Pwede bang maupo? Sabi nito. Oo naman, syempre ikaw pa. Maupo ka. Naupo ito sa armchair na kawayan. Pasensya ka na kung naabala kita, sabi ni Stephanie. Oh, okay lang. Wala naman akong ginagawa. Para kasing hindi ka natuwa na tumating ako, Alfredo. Hindi. Natutuwa ako. Bakit ka nga pala napasyal? Gusto sana kitang makausap. Nagbuntong hininga ito. Tungkol saan? Tanong niya. Lalong ninerbiyos. Tungkol sa... Ano yan? Tumukwang si Stephanie para pulutin ang bikining itim na hindi pala niya naisiksik sa ilalim ng hita ang kabuuan. Wala. Pero nahila na nito iyon at ganoon pa lamang ang pandidiri sa mukha. Ew! Usal nito. Sabay hagi sa bikining itim. Kaya naman pala, nagsayang pa ako ng pagod, oras at pamasahe. Diyan ka na nga. Parang itinudla ito palabas ng pinto. Teka muna. Hinila niya ang braso nito. Walang ibig sabihin yun. Tukoy niya sa kapirasong saplot. May nag-iwan lang yan dito. Marami pa nga yan. Kung saan-saan ko napupulot. Huwag kang umalis, please. Maniwala ka. Sina Myla may kagagawan yan. Akala kasi nila magpapakasal pa rin tayo. Gusto nila tayong pag-iwalayin. Hindi na nila dapat gawin yan. Wala na silang dapat ikatakot pa. Hindi naman tayo magpapakasal, di ba? Nagbago na ang isip mo. Oo nga, pero... Kinapalan ko mukha akong pumunta rito. Nilunok ko ang pride ko dahil gusto kitang makita. Gusto ko malaman kung bakit hindi mo man lang ako tinatawagan. May cellphone ka naman. Hiningi mo pa ang number ko. Hinihintay kong mag-text o tumawag ka para malaman ko ang number mo. Wala akong load. Wala siyang maisip na mas magandang dahilan. May pambili ka ng BMW, wala kang pang load? Wag mo na nga akong lokohin. At wag ka matakot. Hindi ako gagaya sa mga babae rito na mag-iiwan ng kung ano-ano sa bahay ng lalaki para lang mapansin. Kung ayaw mo sa akin, hindi kita pipilitin. Nagtangka uling lumabas si Stephanie. Hinawakan uli niya ang braso nito. Huwag ka munang umalis. Wala na tayong pag-uusapan. Sabi nito. Mabuti na rin nagpunta ako rito at least. Nalaman kong wala akong aasahan. Aasahang ano? Sa'yo. Nagbuntong hininga uli ito. Aaminin ko na sa'yo ang lahat. Total, pagkatapos nito, malamang, hindi na tayo magkikita pa. Tutuloy ko na lang ang bala kong pag-a-abroad. Ano nga aminin mo? Mahal na kita. Noong una pa lang, attracted na ako sa'yo. Totoo ba yan? Mukha ba ako nagbibiro, Alfred? Tumingin si Stephanie sa kanya. Parang sinakop ng kung ano ang puso ni Alfredo. Bigla niyang niyakap ang dalaga. Kagaya ng nangyari noon sa loob ng kotse niya. Ituloy na natin ang plano. Magpakasal na tayo. Sabi niya. Pakiramdam niya, siguradong sigurado siya sa sinabi. Ha? Namilog ang mga mata ni Stephanie. Lagi rin kitang naiisip, pero takot ako sa nararamdaman ko. Gusto kitang makita pero natakot ako masaktan kung itataboy mo rin lang ako. Hinalikan siya ni Stephanie sa labi na parang ang lahat ng kinimkim niyang damdamin at pagnanasa nitong mga nakaraang 3 araw ay nagkukumawala ngayon. Are you really talking to the plant, Alfred? Pulong nito sa kanya. Nakadikit pa rin ang mga labi sa mga labi niya at hindi na siya makapaghintay na maangkin uli ang mga iyon. Oo naman, sagot niya. Nangungumpisal ako sa halaman. Anong ikinukumpisal mo? Ito? Kinapa ni Stephanie ang harapan ng shorts niya
habang tumatawa na parang lalo pang ang aakit, gayong sagad na sa kaluluwa niya ang pagkaakit dito. Inilapit ni Alfredo ang bibig sa tainga nito. Oo, marami na yung kasalanan sa'yo. Pulong niya rito. Why? Been very, very naughty lately. Very, very. Sagot niya. All by myself. Abot yata sa palengke ang tunog ng tawa ni Stephanie. Hindi ako maiinip na kasama ka, Alfred. Isang buwan matapos ang kanilang pag-amin, naganap ang kasalan sa San Sebastian. Si Stephanie ay tila isang anghel sa kanyang puting gown na gawa sa isang sikat na designer, habang si Alfredo ay hindi na mukhang yakit. Siya ay naging isang ganap na ginoo sa kanyang itim na tuxedo. Dumalo ang buong bayan. Itinayo nila ang kanilang sariling imperyo. Ang lumang repair shop ni Alfredo ay ginawa nilang sentro ng The Artisan Stock and Restoration Academy. Dito, tinuturuan ni Alfredo ang mga kabataang walang trabaho kung paano mag-repair ng mga gamit. Si Stephanie naman ang nagsilbing Chief Executive Officer, CEO ng kanilang kompanya, and they live happily, busily, and billionairely ever after.